Maglabasan na yung mga DDS na magsasabing fake news ako. Oh, maglabasan na. Kasi ito kailan po nangyari, mga kababayan, yung rally po sa Davao ng administrasyon. Eh di ba po, kung di ako nagkakamali, bago itong February 16? Sabi dito, 44 million worth of S na lang ha, seized in Davao raid. Davao del Norte raid sa Davao. Pagkatapos po nung rally. Sabi dito, ganito yung mga huli. Di ba, Ron Prince? Ganito yung mga huli. Hindi kagaya nung gagawin nila o yung ginawa nila dati, katok, 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 makakahuli Isang foil, tapos merong isang may ganyang kaliit. Tapos ipapakita na sa taong bayan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ganito yung mga huli. Kalahating milyon, kalahating bilyon, 2 bilyon, 44 million. Yung malakihan talaga. Sabi ni Nori, tama, made in Davao ang subs. Sabi ni Chiden. A major anti-illegal drug operation led to the arrest of 2 regional high-value personalities and the seizure of 6.537 kilo, dami nun of suspected S worth 44,451,600 in Davao del Norte. Aba, the joint operation, ayan was conducted around 6:30 a.m. February 15, 2025 sa Oakwood Residence, Purok, Barangay, New Visayas, Panabo City. Arrested regional, blah, blah, blah. During the raid, authorities confiscated 6 zip-sealed plastic bag of suspected S. Dami talaga dun Mukhang dun yata ang lutuan 8 plastic sachet of suspected S. 1 genuine 1,000 bill with 199 machine copies. Ano yun? Aba, nagpepeki pa ng pera? Di ba? May isang tunay na 1,000 piso. Tapos merong 199 pieces na machine copies. 200 machine copies of 500 peso bills. Diyan talaga ang pekean Ano? Tapos may nabalitaan pa tayo, di ba? Kung maalala nyo, pati yung mga mga peking birth certificate, 1,200. Peking birth certificate ng mga Chinese. Gawan Davao din daw po yun. 1 smartphone, 1 weighing scale. Aba, syempre may gramuhan, 1 gray plastic container, mga kababayan. PRO 11 Regional Director General Leon Victor Rosete warned drug peddler, the law enforcement remain firm and fight against the illegal drugs. We will not waver in our pursuit to those threatened and safety. Ay nako. Nandiyan na lahat. Sabi ni Crescencio Dioneda, ayan, walang tegi o walang patay. Pwede naman palang hulihin ng walang namamatay ng malakihan. Baka sabihin nung mga DDS, etong mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, galit sa mga Duterte kasi mga adik, baka ganun ang sabihin kasi paulit-ulit yung mga yan Ano po? Tayo po, alam natin, na ayaw talaga natin ng droga. Kaya lang po, ayaw natin yung kanilang pamamaraan kung paano ang pagsugpo sa droga. Di ba, Ma'am Cheche Boreche at JR 2K25? At Marlo Francisco, sasabihin na naman ng mga bulag na DDS na paninira lang yan sa mga Duterte. Lagi naman silang ganun mga kababayan Lagi sila, ayan ayan yung picture. Ha? Di ba, meron pa dito. Nasaan pa yun isa?
Hmm. Hindi, meron picture, eh, yung parang yung mismong ano, oh, ayan. Oh, 'di ba yan yung litrato. Davao, local news, Mindanao, 44 million worth of shabu seized in Davao del Norte raid. Akala ko ba okey diyan? Eto sila Bato, magsibalikan na nga kayo diyan niyo linisin 'yan, 'no? Diyan kayo maglinis. Kasi yung estilo niyo na meron pang reward system, ayaw ng mamamayang Pilipino. Hindi kami pabor doon sa may paglabag sa karapatang pantao. Pare-parehas tayo. Pare-parehas tayo na ano mga bossing, pare-parehas po tayong ayaw sa droga, mga kababayan. Ngunit subalit datapwat, mas gusto natin yung makataong pamamaraan, hindi kagaya nung kanilang pamamaraan na ano, eh kahit walang kinalaman sa droga, damay. Kahit po yung mga 7 taong gulang na bata, damay. Oh, di ba? Tapos ano maririnig natin? Shit happens. Ano maririnig natin? Collateral damage lang 'yan. Kawawa naman po, 'no? Ang gusto natin yung makatao. Hindi yung tipo bang, "O ganito, 500,000 sa buhay." 'Di ba Cheryl Santamaria? 500,000 sa buhay, 1 million sa patay, 2 million sa nanlaban. Oh, 'di ba? Sabi ni Eddie Galion, "Los mo, mag-ingat ka sa pananalita mo, boss." Bakit? Kinakabahan kami. Ilang milyon na nga, ilang ilang beses na ngang ini-screenshot ni Dadu 'tong pagmumukha ko, malamang, eh. Mag-iingat. Ano ang kaiingatan? Kasi dahil pumapatay ang mga Duterte kapag kalaban nila. Yun ba yung gusto mong palabasin, Eddie Galion? Tama ba ako? Mag-ingat kayo sa mga pananalita nyo kasi pumapatay ang mga Duterte. Ganun ba yung gusto niyo sabihin? Kaya kailangan matakot kami. Ah, yun yung mga kakampi nyo. Screenshot nyo yan, screenshot nyo yan, screenshot nyo yan. Sisilaban namin yan. Anak ng putang ina, yung mga sisilab eh, halos nanginginig na yung mga kamay. Di mo ba? Oh, yung maninilab puta baka pati yung lighter hindi pa maiano, eh, hindi pa masindihan, eh. Oh, nanginginig na sa tanda, eh. 'Di mo ba? Sabi ni Marlo Francisco, oh, buti na lang may mga vloggers na naglalabas ng mga baho nila kaya mulat ang mga Pilipino. Eddie Galion, anong takot diyan? Pre, no? Lasing na sila, eh. Alos na hindi na uso yung sindakan portion, no? Yung sindakan portion, ay nako, ano na lang yun, jologs ang tawag dun. Wala nang matatakot diyan. Pare, baka bumulagda. Pare, baka persilapid ka. Pare, baka mamaya bigla ka na lang mawala. Pare, baka bigla ka na lang ganito. Jologs na yun. Ano? Eh kami naman ba? Magpapaisa. Eh kahit papaano, kung sakali lumalabas man kami, may mga kasama din kami. Oh, mapatay man nila ako, eh kahit papaano, eh may mababawas din sa kanila kasi may mga kasama din kami. Oh, 'di ba? Hindi naman kami papaisa, hindi naman kami eengot-engot, eh. Oh, ayan, oh, yung mga pinagmamalaki ninyo, ang laki ng mga nahuhuli. Ganyan po, big time man, nahulihan. Milyon-milyon, bilyon-bilyon. Hindi po yung katok po, tokhang po, oh, tapos huli. Yung mga chipipay lang. Kawawa yung maliliit, pero yung malalaki wala. Hindi kayang irehas. O di ho ba mga boss, uy, aalis na ako. Natatakot na ako kay Eddie.
baka ipapatay ako. Maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.